Grounded yung mic. Nasisira na. May nakikita yata sa speaker. Lapit natin yung mic. Yeah, buti lang yung speaker. Okay. Kuya D, Burns, oh, hoy, Burns! Nabati ko kayo. Mic. Pero kayo na okay, di ba? Nag-test tayo. Baka mataas ba yung mic level? Okay na? Hindi, kasi nangyari, nag-choppy-choppy. So, hindi ko alam bakit. May drop ba? Wala. Hello. Yun nga yung pinagpapangako natin. Okay na? Naka-on ba yan? Kinlose mo na ba yung same, dulo? Kinlose mo na, di ba? Oo, naka-close yan. Seconds to go. Uy, huwag kang mag-na-altab. Oo, check lang natin. This should be interesting. Game. So, ipakilala na natin ang mga gumagamit, mga kaibigan, on your Radiant side. It's MVP Phoenix, the lasso. Para sa ating mga non-Chinese Asian. QO on his signature Slark. KP on his Queen of Pain. Nuts on his Witch Doctor. Febby on your Dazzle. At eto, si March, ang Boy Sigaw on his Spirit Breaker sa kabilang banda. It's FY, F God on his signature Rubik. Ice, mga kaibigan. Nasa kanya. "30 seconds to battle." Pre-farm tong Morphling. Of course, siya yung magiging safe lane core hero dito ng VG Gaming. So, ngayon ko lang, actually, may nag-pick na ba ng Morphling? Wala pa. So, this is the first time na may Morphling, mga kaibigan, sa main event. Ako nanonood ako pero hindi ko mapanood lahat kasi medyo naantok na ako. Kaya, pero ito, super will secure a bounty rune going into the mid lane, and it will be QO getting that bounty rune sa bottom lane. So, equivalent trade, mga kaibigan, para sa magkabilang teams natin. Again, binabati ko lahat ng nanonood dito sa Mineski TV chat natin, mga Bobby D. QO, mga kaibigan. Ice pala. Sinusubukang sabotahihin ng creep wave pero medyo nag-fail ang kuya mo rito. Mid lane Lina up against a mid lane start. Medyo kakaiba. Napalitan, mga kaibigan, para sa magkabilang yung tapatan to para dito sa dalawang team. Dito naman sa top lane, well, FY trying to force out Baratroom out of the lane. Kaya lang, sabi nga nila, si Baratroom ay kahit one slot lang, ito mo naman yung 720 HP and 5 armor. Napakakunat. Siya na pinakamakunat na hero pag level 1 without walang dagdag ng mga stats. Si Bara na yan. So, medyo nahihirapan si FY dito. Pero ay, paano bumabawas pa rin ang kuya mo rito. Itong mid lane natin dito, oh no, super delikado siya rito. Pero buti na lang tumama yung light strike array niya rito. Kung hindi, pwede siyang matepes doon ni Mr. QO. And QO, given na nasa mid lane siya, I think ang window po, ang magandang chance ng MVP rito pag maganda yung magiging rotation ni Q, dahil given na mid lane siya, mabilis niya makukuha yung level 6 niya. At tingnan natin kung makakapag-establish ba ng early map control dito ang Slark ni Q, pero super, kung tinamaan niya si Q, that could have been a kill. Pero Dazzle is here para i-support si Q, mag-pull ng camp, yan, paramihin ng farm. At mamaya kukunin nila yan. Ang tanong dito,
Alam naman natin na high level Dota to pinapakita ng magkabilang team. So, i-contest kaya nila yung mga camp dito. Yan ang ano rito. Pero ito. Ice mga kaibigan. Now up with the boots and he is level 2. Baratroom. Silipin natin ang ating mga levels. Ayan. Lina leading all heroes at 4. Baratroom. Medyo level 3 na rin siya rito. So, kahit pa paano nakakakuha ng magandang simula itong mga core natin sa laro natin na to. So I think kung ganito ka-even ang laro, yung first blood dito, advantage ang magiging unang window of opportunity para sa magkabilang team para malaman kung sino yung lalamang sa kanila rito. Samantala, tignan natin, there is a sentry placement dito for Ice. Pero kailangan niya mag-ingat. KP playing an unorthodox lane, Queen of Pain, dun sa kanilang safe lane, try lane. So Queen of Pain is now playing the number 1 position para dito sa team ng VG Gaming. And VG Gaming how? Hindi natin nakita pero it will be a first blood on the number 1 position mga kaibigan para dito sa VG Gaming. At naku po, magandang simula to. How? Morphling. Paano i-contest dito? Sa bagay, meron silang way to track down Morphling. They got track at ito nga. Track tuloy itong charge. At ito, charge yung Morphling para mapabilis, mapatipid ang TP. Biyahe na mga kaibigan. March, tumatakbo. Pero naman natin, hindi niya babanggain yan. Ito, babanggain niya na. Boom! Na hit and run mga kaibigan. Pero Morphling is one of those heroes or na hindi mo kayang patayin ng one-on-one basta-basta. Given the fact na Morphling, siya si Morphling. Meron siyang morph. Pwede siya magpalit ng mga ano. So, in a way, mahihirapan ng MVP rito. Pero maganda yung counter nila, yung kanilang number 2 position hero, which is yung Slark. Can easily deal with Morphling pag nahuli niya yan nang walang wave out. Kasi, pero ang ganda nito. They will try to go for QO. QO nanganganib dito pero Phoebe is here. And pwede niyang i-bait ang Shallow Grave. There's the Dragon Slave pero Phoebe! Hindi niya makakas ang Shallow Grave. And it will be Super getting a kill dito at si Nuts ang hinahabol niya. Binalato ba mga kaibigan? Hindi bumounce ang Coconut. Ang Coconut plus the Rocket. Taking down and Super with the double kill. 0-3. Napakaganda simula para sa BC Gaming. Network. Labas natin ang network. Yan. Ang network natin. Easy lang kayo. Hindi pa significant yan. 4 minutes into the game. Network tayo agad. Pero March sitting at level 4. 4-man shield. Wala pa siyang boots dito. Well, maganda yung simula dito ng VG Gaming. Gaya nga nasabi natin, nakakakuha yung mga cores nila. Dito na nagsisimulang dumistansya ng bahagya itong VG Gaming, the Chinese team. Experience, they are now up by more than 1,000. Gold is more than 2,000 para sa kanila rito. At I think ang kailangan gawin dito ng MVP, given the fact na aggressive dito ang VG Gaming, is to wait for BG to make those mistakes. And may tendency kasi na mag-overextend na BG Gaming dito given na they have the clockwork on their lineup. Na alam naman natin, pag ang ulti pumasok, hookshot talagang committed na siya ron. So, I think ang malaga rito yung TP, especially on the Dazzle, to save kung sino man yung gagangkin. Pero kanina hindi niya na-kasi, masyado nilang tinoy yung Lina inverse, hindi nila na-calculate na mabuti, and that is a very important kill on the side of VG Gaming dahil napatay nila si QO on the mid lane, which is pipigil sa momentum ni QO dito. And alam naman natin si QO, isa yun sa mga hard snowballing na player ng TI. Ito yung sinasabi ko, diba? The Shallow Grave is here. Yan yung mga, yung sabi ko sa inyo ang magdadala dyan, yung mga TP, pero it's how Wave, Queen of Pain, blinking in, taking down the CM, and FY God, one more hit, he will go down. And that is a 2-for-1 trade. Not bad mga kaibigan. Ang offlane makakakuha ng kapalit dalawang hero dito, and Morphling, well, nag-TP out into safety, pero again, that is another kill going in the way of How, and he is now having one of the best start para sa kanya rito. 2-0. 2-0, brother. At ito, Ice Baby mga kaibigan, nag-aabang na siya, meron na siyang hookshot dito. Lina is here. They are looking for someone na sasaktan nila rito, pero VG Gaming, wala sila rito, and not realizing that Lina is nowhere to be found in the mid lane. At Q to the O. May Laguna si QO dito, ay si
super dito. So QO needs to be careful, especially he is just sitting at under 800 HP dito, and every time na tinatamaan siya ng skill, nangunguluntutay siya mga kaibigan. Again, you are watching the coverage of Mineski TV para dito sa Team TI5 main event mga kaibigan. This is MVP Phoenix versus Vici Gaming, at hinihintay kong magwala ako rito, hinihintay ko yung FY God natin. Yung pero at the moment si FY is sitting at level 4, just gaining enough experience dito mga kaibigan, para alam naman natin Rubik ang peak time niyan is pag nag level 6 siya. At CM going for that 112 build, at papatasin niya lang dito ang kanyang arcane aura para sa mana regen ng kanilang teamfight. And given the fact na hindi naman ganun kalaki yung damage niya, kaya nakakalamang sila rito. Ice. Trying hinaharas dito ni KPI, pero okay lang, hindi mo siya apektado. Queen of Pain medyo successful on his first gank attempt dun sa top lane, taking down 2 heroes, pero isang kills lang ang mapupunta sa kanya round. Pero nonetheless, effective naman yung TP niya. Letsu sa Letsu, pero Lina inverse now up with the power threads and null talisman, and alam na natin ang the standard build for AB na mga kaibigan. And here comes a charge coming in. QO is here, pero there's the TP. Oh no, Barot Room overextending. Queen of Pain is here. Lina inverse will be taken down at nag-overextend sila rito. There's the Nova mga kaibigan, nagkakabalugbugan. QO trying to chase FY tatakbo. Tingnan natin kung tatamaan, and FY will go down. QO with a double kill, at nandito si Clockwork ni Ice nanganganib. The hook shot will take down the Spirit Breaker, pero Ice is low on HP and he is being chased down by 3 heroes on the side of MVP. Pero ang ganda ng daan ni FY, yun nga lang na wrong moves mga kaibigan, and this might be another kill going in the way of Queen of Pain. And just like that, MVP Phoenix taking a 3-for-1 trade on that particular engagement. Naku po, delikado ang Vici Gaming dito, pero how? Continuing to top the network chart natin, he is now going for 5k, a solid 1k gold lead over QO and the Queen of Pain. Silipin natin ang graph natin, medyo yan, nagkaroon na ng curve, and the experience mga kaibigan heading toward the equilibrium. At napakaganda ng initiation coming in from March, taking down instantly yung Lina inverse, along with the follow-up of course ng Queen of Pain. And Queen of Pain, even though hindi siya nakakuha ng kahit isang kill doon, meron na siyang 4 assist dito. Well, hanggang pangingin ko, kailangan binibigay ng MVP yung kill dito kay KPI. Siyempre, kailangan magka-item dito eh. Pero I think yung item build niya will go for an first item Orchid dito, which is a very good item choice against Lina and Rubik, especially kung mahuhuli niya in the early yan, kung maaga niya makukuha yung timing niya dyan sa Orchid yan. Kung makukuha niya ng less than 20 minutes yan, nang wala pang Yule Scepter yung Lina, that will be a sure kill for the Queen of Pain. Now, tignan natin, Vici Gaming, Ice now, level 7, going for a Blade Mail build dito mga kaibigan. FY, now at level 5, meron siyang Invis Rune dito. Tignan natin kung paano nila gagamitin tong Invis Rune nila. Samantala, QO, yan ang ganda of having of playing the Slark. Every time na you are low on HP, just hide behind the tree lines without enemy vision. Easy regeneration para kay Q. Yan to actually regenerating for 27 HP per second yung Slark niya rito. Samantala Ice is on the mid lane. He will try to defend it. CM and Lina, ang Jaboom Twins combination, ngayon ko lang nakita ulit to. And here comes a Smoke of Deceit. The Jaboom Twins, pasmado combination, lamig at init mga kaibigan. Talagang magkakasipon ka rito. Magkakatrangkaso ka. Ang malupit dyan, lamig, init, may tubig pang kasama. Naku po, aray ko be. Tingnan natin. Si March ang susubukan nilang bigyan dito. Lina, Laguna is up mga kaibigan, even though nasa Seattle sila. Ito na, here comes the wraparound gank mga kaibigan. They will try to go Dragon Slave. Ito, oy, frostbite mo, pinrostbite, instant, lamig connection. The elements are doing it, and how is on a killing spree. Alam mo, pasama dyan, pag nabasa ka kasi ng yelo, tapos nabasa ka ni Morphling, pag kinuryente ka, lagot ka talaga. Alam mo, maraming namamatay dyan. Mang kuryente na yan, pag nabasa ka ng tubig. The elements, team elements mga kaibigan. Winasak si Baratron dito, and again, it is VG Gaming yan, regaining yung kalamangan dito sa laro natin. QO is low on HP, he needs to be careful, pero Phoebe is here
Meron siyang 2 points on that shallow grave na malaking bagay para sa laro natin na to, especially with the aggression of VG Gaming. So, currently, we are having a 1 kill per minute rate game. Dahil meron tayong 11 kills, 11 minutes into the game. And How, now up with a Ring of Aquila and Perseverance for regeneration. So, mukhang Lincoln Spear will be the first item choice dito for How, which is not a very bad idea, given the fact na more Queen of Pain is going for an Orchid of Malevolence. So may depensa siya dun sa initiation na yan. At alam naman natin, every time na makakatakas si How dito dahil replicate is up. At ayan nga, easy breezy. So pwede siyang mag-farm na tama. Pero ito, mga kaibigan, nandito ang MVP. Uy, tignan natin kung matatimingan nila rito. Si tropang How and the Spirit Breaker. Wala na dito. Naghahanap ng mabibiktima rito, mga kaibigan, ang MVP Phoenix, pero nowhere to be found, mga kaibigan. Na boycott sila ng BG dito at wala silang mapapaslang, pero hindi, nandito sa likod, mga kaibigan. Oh no, Observer Ward, naku po, huli ka balbon, at si FY sinacharge siya rito. Tignan natin kung papasukin nila si FGod dito, mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin ang charge dito. QO now, meron siyang vision kay FY, mga kaibigan, and FY nanganganib, pero biglang ligaw, mga kaibigan. Ton Henley, hindi pa rin siya makakasurvive, and QO is now on a dominating streak. Ang bagal mag-react ng VG Gaming dito, surprisingly, no TP. Hindi, may TP si Ice, pero hindi siya nag-TP doon. And they will lose their two support heroes sa pagkakataon na yun, Maiden and etong Rubik ni FGod, and they will now try to deal those damage dito sa tier 1 tower in the mid lane, mga Bobby D. Racket, pero hindi mapipigilan. Hindi nyo kami mapipigilan ang pabebe attack, mga kaibigan, ng MVP. Pero ito si Lina, wala pa rin siyang rules. This is looking bad, mga kaibigan, dahil alam naman natin Lina, isa sa mga pinaka-importanteng item sa Lina ang Yule Scepter, to be able to set up those combolicious na galawan. Kailangan niya yung Yule Scepter niya. Samantara, Ice now up with Blade Mail. So papalag na ang kuya mo dyan. In terms of tower, wala pa. Hindi. Itong tier 1 tower ng MVP pa lang ang nagiging casualty at hindi pa sila nakakatabla rito. Going 15 minutes into the game natin, mga kaibigan. The network still favoring VG Gaming, but the momentum slowly shifting on the side of MVP. And Lina trying to farm the Yule Scepter on the bottom lane. Nandito si Ice to cover if ever magkaroon ng masamang plano rito, mga kaibigan. Pero mukhang MVP will concede this tier 1 tower in the bottom lane. They will pop the fortification, pero no TP coming in, mga kaibigan. Rocket Flare trying to get info kung merong tao ron. At grabe, may mga tropang trumpo, mga kaibigan, na bumababa rito. And Lina will be able to get that tower. And there's a charge coming in for Lina, mga kaibigan. Yule Scepter is up on him. So magbabagong isip dito si March, realizing na pwede siyang ma-setup dito. Samantala, Morphling, QO, nagka-normalan, mga kaibigan. Delikado si Morphling dito. Hinahabol siya ni Q to the O, pero china-charge. Pero wala mababalik yung stat Easy ka lang, Bobby D. Ninakawan ng sangkatutak na stat, mga kaibigan. At gaano ba karaming stat ang nanakaw ni Q doon? Silipin natin. Ayan 21 agility ang nanakaw nila. There is a charge going in, mga kaibigan, pero naka-cover dito ang binangga. Tingnan natin kung susubukang mapapatay ba nila, and they will be able to take down How, but Ice is here. There's Baratrum, Laguna sa puwet, Yapi connection, Blade Mail kaboy, at si Nuts, hinahilang kanya sarili, sinalo grave ng kampe, pero walang pag-asa mabuhay to. Delaying the inevitable, slip sa mukha, hindi tumama. Ice, i-racket mo be. And that is a 2-for-1 trade, but still being able to take down How, hindi niya na-compute na nababawasan rin siya ng statistics doon. At ayun, natepe siya. And Slark surviving QO 4-1 and 2. Magandang simula niya rito. He is the leading hero in terms of network with 7,500. Pumapangalawa si Lina and How, plus ang Queen of Pain ni KPI dito. Slark now with the dagger, so QO will be going with his favorite build para sa Slark, the dagger for the initiation, mga kaibigan. Tingnan natin na magiging first cycle of rotation para kay QO dito, given na may dagger siya. Kung makukuha niya si FY, that is a sure kill. Kung makukuha niya sa Fenrir, that is a sure kill.
And kung maabutan niya yung ibang hero at may follow-up siya ng mga kampi niya, I think everyone is a sure kill. Shuri. Ito naman mga kaibigan, amakit sila sa clip. Tignan natin kung magsasmoke sila. They pop the smoke. FY. F-God mga kaibigan. Still 1-3 and 3 dito sa laro natin. 3-man smoke heading towards the bottom lane. They are looking for someone in the enemy jungle. Lina inverse uses up on him. May 1,400 gold siya, and I think that will be a point booster up on your Lina. And tama nga tayo dyan. So Aghanim will be the next excited choice, and they will get Slark going in. This might be total disaster. Oh no, F-God with the Sonic Wave bid. My God! Pero Queen of Pain babalik. Gaganti na sarili niya. Oba, umiscript din si F.Y. dito. Pero mukhang sinacharge siya rito. Susubukan siyang banggain mga kaibigan. Eto na, nagmamadali na si Baratroom. Itigil natin ang gulo. Kuryente ka, Balbon! Pero the Shallow Grave is doing it. F.Y. na yung scepter si Queen of Pain dito. March, binabati, subukan itira. Tirahin mo, be. Tinira. Eto na, 2-on-1 Jaboom Twins laban sa Queen of Pain. Oh no! Ayan ni Yellow. Yellow apoy combination. Pasmado, nanginginig pa. Nagtatatakbo na mga kaibigan. KPI. Okay, ni Slave sa mukha. Nagtago sa kita ng puno. And I'm safe, baby boy. I'm safe. Pero that is a 3-for-1 trade. BG Gaming just losing FY on that engagement. And QO, unexpected. Na in-scream siya sa, winave siya sa mukha. Sabi niya, tropa, bakit pinanakaw mo yung script, yung wave mo ron sa pulok sa mukha, be? Wala tayong magagawa, be. Si F-God yan, eh. Ganun talaga. Nakita mo nga kanina, di ba? Nung pagka-wave niya, nakakuha pa siya, nakapag-scream pa siya bago siya namatay. Ganun katindi. Ay, nako. And F-God, sabi nga ng mga commentator natin, nung nanonood ako kagabi ng TR, in the running, si FY ang MVP ng buong tournament natin na to. Dahil nga sa ganda ng mga pinapakita niya, especially na kung magcha-champion ng BG. Lalo na doon sa mga crucial plays, yung mga clutch plays, yung mga laban nila sa C9. Naku po. Ganon. And now, the Orchid is up on your Orchid tuloy, the Lincoln Spear is up on your Morphling. So Morphling can easily farm etong top lane without any assistance para sa kanyang mga teammate. Kung tutusin, kung hindi siya nagpapabait kanina, hindi naman talaga siya mamamatay. Alam naman natin. Morphling is one of those hero na mahirap patayin, especially if you don't have any lockdown. Now that the Lincoln Spear is up on him, it will make Morphling harder to kill dito sa laro natin na to. And eto, BG Gaming mga kaibigan, they are looking again to defend the mid lane dito. Lina inverse is now up to 1,800 gold, just 1,200 gold short of that Aghanim scepter. And let's check yung mga buhay nitong this is a one shot. Kung magle-level 16 Aghanim scepter, no contest, si Phoebe erased. QO has 948 HP. This is also a one shot kung level 16 Laguna yung tatama sa kanya. Dahil ang level 16 Laguna is 950 damage. Sure kill. Walang pure yan, walang reduction yan. Pero ito, nako, hinuli nila mga kaibigan na hinuli ang baby girl. Pero ice is here. Paralyzing cast, bouncing baby. Pero dinikitan niya to cancel the death ward and FY God. Slave! Morphling is here! Pero nakulong siya! Oh no! Spirit Breaker tumama sa barrier mga kaibigan! Sa barikada ng MMDA! 2-for-1 at the moment! And they will make it a 2-for-2 trade. Nagkakatakbuhan ng mga sir. Wave dito! Hinuhuli si QO mga kaibigan, pero imposibleng mahuli si QO given the fact na may dagger siya. And that will be a 2-for-2 trade going in favor of almost even. That is just a 300 network game para dito sa MVP. Pero oh no, they will try to go for Morphling. There's the Orchid. They will try to go for Morphling, pero Morphling too tanky at mahuhuli nila ang baby boy na si Pebby. Baby boy na Pebby, kaya lang nagka-isolate. QO sinubukan patumbahin, pero buhay pa rin si QO dito. Grabe ang aksyon natin dito mga kaibigan. Napaka-aksyon. At nako po, marami pang laban to. This is just game number 1 of a best of 3 series mga kaibigan. And alam mo, kung meron tayong isang sasabihin sa mga kaibigan nating Koreano, every time na naglalaro ang MVP Phoenix, walang dull moment. Palag kung palag, hindi sila natatakot. Given the fact na BG Gaming ang kalaban nila, medyo nag-underperform on the group stage ang BG Gaming. They are actually, for me, one of the top 3 teams ng prior to TI. Sila yung mga top 3 sa akin along with Secret and EG yan. Pero nag-underperform nga sila dun sa group stage. Pero
I think yung mga na-previous na laban nila, Vici is now back on their original form. As of now, they are looking for the bottom lane kill, mga kaibigan. There's the stun. Laguna ka, boy! Wala man lang na Laguna na Combolicious, mga kaibigan. And Ice going for a 4-stop 22 minutes into the game. 22 minutes into the game, we are now looking at almost 4,000 gold lead for Vici Gaming and 3,000 in terms of experience. At binabati ko kayo. Ako pala si Dono, hindi ako si Denki. Mamaya si Denki, magkakas. Ano nangyayari sa Bounty Hunter? Actually, mga kaibigan, sa hindi inaasang pagkakataon, kailangan kong mag-abandon match. Dahil nagkakas ako kanina, nagba-Bounty Hunter ako, napakalakas ng Bounty Hunter. Wala eh. Eto. Op, QO. Ano naman item ni Q to the O dito? QO. Uy, naghahanap ng mabibiktima. QO with a double damage rune. Meron siyang orb dito. I think going for the Skadi. Russia Skadi rito. Etong si QO for survivability. Pero makikita siya dito ng Jaboom Twins. FY. Nako, sinusubukan ulit si QO dito, mga kaibigan. QO. Oy, nako. Op! Hook shot, in your face hook shot. Na-silence si Ice. The wave, deleting Ice in the scene. Eto na, paralyzing cast. Tumatalbog, sharings, mga kaibigan. And oh no, the bounce is real. The coconut connections. And nako, delikado dito. Delikado si How, the Carabao ni Patuten, Burado, pinagpapangga, 4-4 trade going in favor of MVP, and the MVP is the coconut coming in from nuts, mga kaibigan, talagang malakas pag nuts, no? Coconuts, sa pool, kita mo yun, the highlight of the day, bouncing, sharings, mga kaibigan. And that's how you lose a team fight. Pag sama-sama, saluhin nyo ang mga coconut. At ang mga coconut ang nagdala. And just like that, MVP, they are now ahead in terms of momentum dito sa laro natin na to. Spirit Breaker now trying to go for the BKB as his next item dito. Phoebe, wala pa rin siyang item. Meron siyang medallion, meron siyang earn. Queen of A now also going for BKB. Slart ni QO with 1,800 gold along with another ultimate orb. So napapalapit na tayo, mga kaibigan, sa point ng Skadi dito ni QO. And at this point, malapit na mag-pick ang MVP dito sa laro natin. At nakakatakot ang mid-game potential dito ng MVP. Initiation wise, hindi na rin sila defensively and offensively. Meron silang mga good skills for disengage and engagement dito. Ang VG Gaming naman, mga kaibigan, medyo eto na, kita mo yan. FY God, lalapit na sa dagger niya, pero kailangan natin makakita ng mga amazing plays from FY dito in order for VG Gaming to again shift the momentum on their side. Lina is now up with a soul booster, and I think hindi ko gusto yan. Siguro Bloodstone yung unahin niya item, pero for me, I think kailangan niya mag-aganim scepter dito. And FY, eto na, binuhat niya ng mga kaibigan. Morphling is here. Tignan natin, susubukan niya tumipid. Tinulak siya dito. There's the charge, pero sumakay ka muna. Ang ganda naman noon, be! Sumakay, mga kaibigan, sa Chubibo na welcome to Star City. At mamamatay dito si March nang walang kalaban-laban. Pero pag may BKB na siya, sure taka siya. Morphling also now up with another ultimate orb. I think this will be a Skadi or a Skadi for Morphling. I don't think magmamanta siya rito, pero kailangan niya i-rush yung Skadi niya in order for him to have those stats na kailangan niya to survive the assault of MVP Phoenix at this point. 3,000 experience going in favor of MVP. Gold is now on the equilibrium, 0-0, mga kaibigan. So deadlock ang laban natin na to. Queen of Pain now up with the BKB, so hindi siya mabibigyan ng ganong kabilis dito. Samantala, nagtatago si FY, mga kaibigan. FY with the dagger along with the Morphling. Can they take down Queen of Pain? Ang kailangan nilang nila dito is an amazing leap. Hindi pala si FY yan. Ilu lang. Si FY, nasa na si F to the Y, mga kaibigan. Hanapin natin si FY. FY, where are you? Eto, nagtatago lang dito. Chill. We got this. So, Crystal Maiden ang number 5 na support para sa BG Gaming, being played by Fenrir. Meron siyang cloak dito. I think gagapangin niya ang pipe of insight para sa depensa nila rito. Ice is safely nag-teleport sa base dito. Meron na siyang 4-stop. I think kailangan ni Ice dito ng tank items.
tingin ko mas okay kung magse-setter siya dito for those unlimited hook, especially if you're up against a Queen of Pain. Magandang bagay yan, pero ito MVP Phoenix, they are grouping towards this tier 1 tower in the bottom lane of VG Gaming. They will try to take this down. VG Gaming, 3 of their heroes are on the top lane. Lina will be the one to defend it, pero kailangan niya mag-ingat. Skadi is now up on Q, Aegis is still up on Q, and I think VG will concede itong tier 1 tower in that bottom lane, Dyer's bottom tower dahil there is no way for them to contest this. Dyer's bottom Ito tower Q, tuloy-tuloy dito, heading towards the tier 2. Rocket ang pinang-i-spam nila rito, at makikita nila that the Spirit Breaker is also there. Nagkadaanan ng mga kaibigan. Clockwork is here. Oh no, QO will blink in, and there's the charge. Ice baby. Binangga mga kaibigan, pero mukhang napagandang setup to mga kaibigan. Oh no, the wave deleting mga kaibigan. March, delikado siya rito, nilago na sa mukha. 1 for 1 trade, an offlane for an offlane, pero Morphling, oh no, they forced. Ang ganda naman nun. Q, freezing field, maligo ka. Naligo siya mga kaibigan, pero Q magre-respond eh. Eto na, light strike ka rin, papapiw. Tignan natin kung anong nangyayari. Ice, sinahanap ang mga kalaban dito. QO is overextending mga kaibigan, and that is VG Gaming defending and taking down 2 heroes, actually 3, may Aegis lang doon mga kaibigan, and that is a very good choice. That how forcing Dazzle to use the shallow grave sa sarili niya. Ibig sabihin, pag ginawa ni Dazzle yun, walang shallow grave dun sa mga core nila, and that is why Spirit Breaker going down. Medyo napaganda kung makunat-kunat lang si Ice doon, tapos silang lahat. Pero they forced the buyback on Ice on that particular engagement, dahil nakita kong natumba dun. F-God mga kaibigan, now with the dagger, with 700 gold. This is game number 1 sa losers bracket natin mga kaibigan. This is MVP Phoenix, VG Gaming. This is Mineski TV coverage of that International 5. My name is Duno. Kung bago-bago lang kayo dito, binabati ko kayo, mamaya na kayo magpabani. Pwedeng Glimmer Cave din pala. Easy breezy lang kayo dyan mga pare ko. Alam nyo, hindi na ako nagkakasundota, pero dahil marami naghahanap ng custom Mineski TV, magbibigyan namin kayo. Mas maganda kung lasing tayo lahat, kaya pumunta kayo dun sa PubStamp mga kaibigan. Nakakita na ba kayo nagkakas na lasing? Isipin nyo, hindi pa kami lasing dito Pero eto, medyo natauhan ng MVP Phoenix dito mga kaibigan, na hindi pa sila ganun ka-Diyos para mag-dive beyond a tier 2 tower. Masyadong silang aggressive, hyper-aggressive sila sa pagkakataon na yun. And every time you pass ang tier 2 tower, sa pagitan ka ng tier 1 at tier 3 at tier 2, ibig sabihin, you are actually facing 7 heroes. Kasi may dalawang tore. Naipit sila. Pero ito na naman sila, naghahanap na naman sila ng mabibiktima rito mga kaibigan. Si Super ang ipinapahina nila. QO blinking in mga kaibigan. There's the charge, the Glimmer Cake. Well, actually they have no detection. Oh my god, this might be a total disaster mga kaibigan. Shallow grave, Lina nagka-preset print. Ice baby, ang ganda naman nun. Laguna ka sa face. QO deleted, pero mamamatay din. Pero that is a Bloodstone suicide. March, sinusubukan. Naku po, nag-charge palayo, nilampasan niya. Ito na ang tubig mga kaibigan, matapos ang yelo. Ang tubig naman, F-God with the lip KPI, he will go down. That will be a 2 for 1 trade, dahil hindi counted ang kill sa Lina, dahil nag-suicide si Lina doon. Easy ka lang baby. And another overextension para sa MVP. Again, diving beyond the tier 2 tower ng VG Gaming. Again, paying the price. This time, they lose 2 of their core heroes. And just like that, Morphling now surpassing QO. How? Surpassing QO. Pagdating sa ating network with now 14k para kay rito. And VG Super getting a solo kill dito mga kaibigan. Saan pinatay ni Super Duper yan? Sa top lane. And Ghost Scepter para kay Lina rito, which is a very good defensive item against his Lark, and of course the Spirit Breaker. I think mukhang it's safe to say na itutuloy niya rin yan ng E-Blade, given the fact na maganda ang synergy ng E-Blade sa Laguna Blade niya, dahil lalong mabuboost yung damage. And VG Gaming, silipin natin ang net graph natin. We are now in the
going towards the 32-minute mark ng laro natin, Vichy, they have the momentum again shifting on their side mga kaibigan. And let's see kung ano magiging play dito for MVP. MVP Phoenix trying to check the Rosh kung nag-respond na siya, pero I think wala pa si Kuya Rosh dyan. So discarding Marino muna rito. And ang maganda sa lineup dito ng VG Gaming is actually they can split push using their Morphling. Given the fact na pwede siya mag-replicate in dito sa ano nila, and eto Lina inverse trying to chase Phoebe mga kaibigan, pero bigla niya may isip na tubig lang yan, isang illusion lang ang lahat ng bagay. And eto na si F-Oy, pero F-Oy blinking Queen of Pain mga kaibigan. F-God stealing the blink and double blink para kay F-God. Queen of Pain wasting a charge of the BKB. So sad for KPI. And QO going down sa mid lane. Again, hyperextending. Phoebe will try to survive. Hindi ka makakatakas. Hindi ka makatatakasan, Peppa Bebe Girl. At naku po, patay si Phoebe rito. And that might be the signal for VG Gaming to go for Rosh. Kung may Roshan na, pero wala pang Roshan. Pero I think they know kung anong oras magre-respond yan. Lina inverse, trying to push the mid lane ng mga kaibigan. Tuloy-tuloy mga kaibigan. Normal ang mga crepas. Slave the boy. Attack speed. So OP mga kaibigan. Dalawang kamay na ginagamit ni Lina pagbabato ng fireball. Radiant's middle At ako, tower has been destroyed. KPI. Ice. Look. Here comes the rocket. May vision ba? Wala. And he will not go for that initiation. KPI blinking out mga kaibigan. And another. So tingnan natin mga kaibigan. Saan papunta ang VG Gaming ngayon? And VG Gaming, they will go back. Hindi sila, alam naman natin kung saan popular talaga ang mga Chinese. The discipline of playing the game. Hindi sila masyadong nagpapadala sa bugso ng damdamin yun. Every time sinasabi nila Chinese daw boring, pero doon sa mga nakita kong laban, mga Chinese ngayon, palag-palag na, especially the young bloods like CTY and maybe, they are performing very well dito sa tournament natin. Pero the real strength of the Chinese is their patience, the timing. And here comes Baratron chasing Lina, but there's the evil, the Ghost Scepter. They will take down Clockwork of Ice. Q now going for Fenrir dito. Laguna! Hindi nila matadodge dito. Oh no! Super! Nakikipagnormalan! Ako po, chinarge pa sa mukha dito mga kaibigan. Oh my god, Q now blinking in. They lose 2 heroes mga kaibigan. FY also going down. Lina nag-iisa dito sa gera mga kaibigan. Wala siyang friend. There's the Yule Scepter. Tignan natin kung ano mangyayari. Oh no! Coconut bouncing on 2! There's the wave. Tignan natin. Bounce. Buhay pa si How. He will take down the Spirit Breaker, and How using the Morphling on its full strength, shifting the stats. They will take down 4. Just when we thought MVP winning that engagement, hindi. How pangpulis pang kalawakan na galawan mga kaibigan, using yung kanyang morph to avoid being taken down. At ayun, nagpalit siya ng statistics to mga kaibigan. Kita mo naman, no agility, sinagad sa strength, 4K health. Paano mapapatayin si How dun? Sa pagkakataon na yun, kahit pure damage pa yun, kailangan mong baklasin ang 4K HP. Nilago na si Roshan, galit na mga kuya mo. And I don't think MVP will be able to contest this Roshan. This will be a Roshan heading towards I think Super or How. I think How will drop the Ring of Aquila, and How will secure that Aegis, further enhancing the lead of VG Gaming dito sa laban natin na to. Binabati ko nga pala pare mga nanonood sa chat natin, mga tropa pits natin dyan. Bill is here, nandito daw si Bill. Hello Bill. At eto na mga kaibigan, FY just 1,300 gold short of the Aghanim Scepter, and he is really playing this 4th position Rubik very well. Currently, he is 3-6-12 ang KDA niya rito mga kaibigan. So, okay lang. Medyo tingnan natin kung paano gagamitin ng VG Gaming ang kanilang rito. Pero FY, oh no,
Chinarge, nahabol siya ni QO, pero the hook shot is there trying to save FY mga kaibigan. Nag 1-on-1 with a great one dito. Pwedeng ilago na yan. Laguna will secure the kill on QO, and if you are QO, you are wondering, why the hell did I go for that? FY, Ice, and the whole squad of Vici Gaming is there to take down Q to the O. Buyback status, no buyback for QO. And this might be another kill on Phoebe. Phoebe will just delay the inevitable. He will still go down. And now, they are facing a 3-4-5 disadvantage. And here comes BG Gaming marching towards the mid lane. Wala na kami. Hindi nyo kami mapipigilan. MVP trying to split push, but they are very slow. And the range racks being destroyed. Wala. Hindi kayo didepensa. Bahala ka sa buhay nyo. Oh no, no buyback. And here comes VG Gaming. VG Gaming. They are going for the objectives. Hi, baby boys and baby girls. Nakikipagbakbakan pa rin sila ron. And they will have enough time to defend the range racks. The top lane dito mga kaibigan. And this will be 2 sets of racks down on Vici Gaming, and Morphling How is there to defend yung kanilang top lane, and this is looking really bad for MVP QO. Not realizing wala siyang buyback doon, still going for a kill on FY, and FY, of course, sinuportahan siya ng kuponan niya dun sa particular na palitan na yon. And Vici Gaming will wisely go back, and they will smoke. I think they will head straight towards the bottom lane. They still got the Aegis on their possession, and this might be game para sa MVP. Masama man sabihin, makati man sa loob ko, pero I think this is Vici game. This is a game. Naku po si Q to the O. Why you keep doing that, QO? Hook shot sa mukha. QO, nalip na naman, and this might be it. QO tumalon sa kamatayan mga kaibigan, para siyang nag-skydiving ng walang parachute. Ganun ang ginawa ni QO. Yumalo mga kaibigan. Heist, they have no vision dun sa creeps, pero QO is there. What? My God, QO. Why do you do that? And I think Vici Gaming realizing that QO didn't buy back dun sa pagbasag nila ng racks. Alam nila walang pera si QO dahil hindi naka-buyback, kabubuhay, namatay pa lang. Di wala buyback. And this might be the GG push coming for Vici Gaming. 39 minutes into the game. How? With his Morphling. Unstoppable yan. Si Slark, wala naman siyang butterfly. Pero tingnan natin, ito na mga kaibigan. And how? Mukhang this will be the last stand para dito sa MVP. But can they stop How? They pop the Linkage, pero How walang pakialam. Here comes March. Naka-BKB going in. There's the Glimmer Cape. Protection. Queen of Pain dying instantly with that Laguna Blade. And March being kited around by 3 hero. He will go down as well. KPI for the wave. Pero walang mangyayaring masama. And that will be Slark. Eto na siya. Meron siyang, Glimmer Cape ka lang siyang QO. Tago-tago portion. QO delikado rito. Nahabol sa mga kaibigan. Eto na. In-screaman sa mukha. Oh my God. And Morphling taking them down. That's the GG call. MVP going down 0-1 in this best of 3 series. That is your Vici Gaming showing their strength. Game number 1. What a player. Iceberg. Heist. Sige, papakita mo ni. So magandang gabi ulit sa lahat ng nanonood. That is a game 1 dominant.